nila kinakausap. Kanina ba yon yung hearing? Hindi, ano siya, kay Mayor ng Apari. Apari. Cagayan, Vice Mayor, yung pagkamatay ni Romel Alameda. Yun. The Vice Mayor. Yes. Yes, sir. I'm Police Lieutenant Colonel Merculio, the officer in charge of CIDG Region 2. Based on our SITG Alameda, we have 9 persons of interest in our investigation. First person of interest is the mayor of Apari, Cagayan, Brian Dale G. Chan. The second is Darren Cruz Abordo. Third is Dennis de Guzman from Santa Rosa, Nueva Ecija, and also residing at Apari, Cagayan. Third is Romel Josenia from Apari, Cagayan. Fourth is Freddy Rodriguez Molena from Bugay, Cagayan. 5 is Freddy Tapuro from Apari, Cagayan. Marvin Ayudan from Apari, Cagayan. Romel Paltao from San Leonardo, Nueva Ecija. 8 is Antonio Beltran de Guzman from Santa Rosa, Nueva Ecija. And Romeo Cortez Fardo from San Leonardo, Nueva Ecija, sir. Ito pa, binanggit na sa kanila ng kapulisan kung sino yung mga persons of interest. So in other words, pwede silang maging suspect. So bakit nyo pa inimbitahan yung mga taong yan katulad nila Mayor Brian Dale Chan, yung Dennis Guzman, at ibang bodyguards ni Mayor Chan? Sila sumasagot sa Hindi ba dapat hindi na sila sumasagot sa mga tanong ninyo? Nakakalimutan nyo ba yung karapatan nilang hindi sumagot sa mga tanong ninyo? Especially, kayo na ang nagsabi na sila ay persons of interest. Katulad ng ginawa ni Senator Bato, yung isang pinaghihinalaan na si Dennis Guzman. Hindi ba dapat pinapaalam din nila doon sa mga taong tinatanong nila yung privilege against self-incrimination? Especially itong mga taong ito ay kasama na sa mga listahan ng persons of interest? Totoo ba yung sinasabi niya na may balak kayong patayin si Vice Mayor at saka si former Mayor? Hindi po totoo yan, Your Honor. Alam mo ha, kung totoo man yon at magiging totoo rin yung information na na-receive ko na ikaw nag-facilitate ng withdrawal ng mga gamit nila, mga armas nila, gamit ang ambulansya, ay talagang 1 year in the making yung plano niyo na pagpatay kay Vice Mayor. Na tinakot niya pa na meron daw silang mga information na kasabwat itong si Dennis Guzman. Anong gusto mo ba, Senator Bato? Umamin siya na siya ang may kasalanan? Samantalang karapatan niyang tumahimik, karapatan niyang hindi magsalita kung siya ay nagiging suspect na sa paggawa ng isang krimen. I am warning you, you are under oath. Pag sinungaling ka, pwede kita ipakulong dito sa baba. We can cite you in contempt at ikukulong ka namin. Hindi ka makauwi doon sa inyo. Sa pagtatanong kasi nila dito, nandoon yung pananakot, nandoon yung pagpiga, na para bang hindi ka na makakasagot na maayos kasi nauuna yung pananakot. Opo, Your Honor. 1 year in the making yung plano pala pag ganun. Finally, napatay rin si Vice Mayor. Kung ganun ang yung plano noon pa. Ito kayang si Senator Bato ay nahawa na talaga? O feeling police pa rin siya? Hello, Senator Bato. Tandaan niyo po, kayo ay nasa Senate investigation, in aid of legislation, at wala kayo sa isang custodial investigation. Parang gusto niyo na pong paaminin agad. Samantalang ang balak lamang po ninyo sa pag-iimbestiga na ito ay makagawa at makabalangkas na isang batas. Hindi para alamin kung sino ang guilty o hindi guilty sa sinasabing paggawa ng krimen. Unique to Pinapunta ka dun sa bahay para pagsumbungan, para pagsabihan na may death threat sa isang tao, isang family. And you wouldn't forget that. Hindi mo makalimutan yan. Ngayon, nakalimutan mo na. Your Honor, sir, may I request the investigator po na kasama ko nung time na pinatawag po kami nun, sir.
So, nagugas kamay ka, nag-Poncio Pilato ka. No, No, sir. No, I don't want to speak to the investigator. You, kasi ikaw mas nakakataas. In the name of command responsibility, dapat ikaw ang tatamaan dito. Yes, sir. Bakit ka magtuturo sa bata mo na maliit lang yon? Ikaw ang mas malaking isda ang gusto kong makausap. I don't believe na makakalimutan mo yung isang napaka-importanteng detalye. Sir, ang... Kahit pa sabihin natin, many years ago pa yon. Yes, How sir. long ago was this? How many years ago? 1 year ago, sir. 1 year ago lang. Buti sana kung dekada na. 1 year ago. Yes, sir. Ako, tanungin mo ako ano mga pinanggagawa ko, ano mga nakita ko sa programa ko 1 year ago, matatandaan ko pa eksakto. Mas bata ka pa sa akin twice. Ito na naman tayo. Yun ngang pulis ay nagsasabi na mas magandang malaman ang lahat ng information sa isang investigador. Alam naman natin na talagang merong assigned investigator sa mga kaso. Ano ba yung investigator on case? Ang sabi rito, it refers to any PNP personnel who is duly designated or assigned to conduct the inquiry of the crime by following a systematic set of procedures and methodologies for the purpose of identifying witnesses, recovering evidence, and arresting and prosecuting the perpetrators. The IOC shall assume full responsibility over the crime scene during the conduct of CSI. So in other words, ang nakakalam talaga at may mga records nito ay ang investigador o yung investigator na assigned. So bakit ayaw ni Senator Tulfo na makausap o magbigay ng information yung investigador para malaman niya kung ano yung records at ang katotohanan? Dapat kasi sa Senator Bato, siya na yung nagtuturo kay Senator Raffy Tulfo kung ano ba yung procedure pagdating sa ganitong klaseng investigasyon. Ang alam kasi po yata ni Senator Raffy Tulfo ay yung klase ng pag-iimbestiga sa RTIA. Your Honor, sir, may I request the investigator po na kasama ko nung time na pinatawag po kami nun, sir. So, nagugas kamay ka, nag-Poncio Pilato ka, no? So, nagugas kamay ka, nag-Poncio Pilato ka, no? Wala ka naman kasing makukuhang anumang informasyon sa panglalait sa kanila. No, sir. No, I don't want to speak to the investigator. You, kasi ikaw mas nakakataas. In the name of command responsibility, dapat ikaw ang tatamaan dito. Yes, sir. Bakit ka magtuturo sa bata mo na maliit lang yon? Ikaw ang mas malaking isda ang gusto kong makausap. Dito sa sitwasyon na ito ay sinisisi niya yung police officer dahil dapat siya ang may command responsibility. At siya daw dapat ang nakakaalam. So paano itong sitwasyon na to? Minsan silang napaso sa isang episode sa RTIA regarding sa issue ni General Katapang. Teka lang, balikan natin ang nakaraan. Alamin natin kung sino ba yung malaking isda sa episode na ito. When you come to us to complain somebody, you should come with clean hands. Sabi mo totoo. Odette. Yes, sir. Apo. So, inamin niya na Yes, sir. nagpagsabuatan talaga siya. Yes, sir. Tama rin po kayo dun sa sinabi niyo po na kung sa umpisa pa lang po, inamin na po niya na may dinoktor po siya na resibo, talagang hindi po natin tatanggapin. Ine-expect nyo na aamin yung mga complainants na may dinoktor silang dokumento? Nasa pag-iimbestiga nyo yan. At ang pag-iimbestiga na yan, ang may command responsibility niyan, ay si Senator Raffy Tulfo. Hindi naman po tayo tumatanggap talaga ng mga, yung nandadaya po, tapos kukonsintihin po natin. At saka isa pa, yung pandalaya sa gobyerno yan, mandadaya ka sa BIR. Diba? So, bakit natin kukonsintihin yun yung isang tao? Yes, sir. Sige, dahil sa kahirapan, may kasabihan na kahit na, ignorance of the law excuses no one. Magpe-play siya ignorant. Sabihin niya. Kailangan pa ba ng batas niyan? Ang paggawa ng panluloko o fraud ay mali na by its nature. Hindi ko alam na kasalanan pala yung maggagawa ng fraud. Diba? So, mali talaga. Tama, Atty. Aina? Apo. Yes, sir. Masalim po. So, Odette, ano ka na? Okay ka na rito? Kasi Odette, ito kaya kanina pagalitan ko. Yak-yak si Odette. So, lesson learned dito sa inyo, Odette, na Tapos, ang sasabihin niya, lesson learned daw sa inyo. Paano kaya siya? Wala bang lesson learned para sa kanya? Bilang siya yung pinakamalaking isda sa RTIA? next time, huwag na kayo magtanggap ng reklamo. Hindi sa lahat ng reklamo, dapat pakitaan na ng resibo. Aminin mo na kasi, Senator Raffy Tulfo, na nalusutan kayo ng isang manluloko. Ikaw pa nga nag-interview dyan, 2023, sa isang episode ninyo. At ikaw, bilang boss nila, ikaw ang may command responsibility dyan, di ba? No, sir. No, I don't want to speak to the investigator. You, kasi ikaw mas nakakataas. In the name of command responsibility, dapat ikaw ang tatamaan dito. Yes, sir. Bakit ka magtuturo sa bata mo na maliit lang yon? Ikaw ang mas malaking isda ang gusto kong makausap. So, hindi niya dapat sisihin yung mga tauhan niya dahil siya ang pinaka-head ng RTIA. Sa akin lang, partner, you are there to get info in aid of legislation. Oo. Hindi to get info para
para na kayong judge na manghuhusga doon sa tao. Pero hindi Sila ba? naka o wala. May initial na ano na yun eh. May initial na investigation ng mga pulis doon, partner. Doon sa kaso na yun. Partner, hindi na nga dapat nila iniimbestigahan to eh. Kasi Makadagdag ko na. Yeah, go ahead. Okay. Yung karamihan dito ay mga tao at bodyguard ni Mayor. So hindi nyo naman siguro gawin itong person of interest kung wala kayong dahilan, matibay na dahilan para isama sila doon sa listahan ng person of interest. Hindi naman pwede guessing game lang to. Kasi si Mayor is a person of interest, kaya lahat ng bodyguard niya kasama. Hindi dapat ganun, di ba? So, ano po yung inyo pong ginawang basihan para yung mga tauhan ni Mayor ay inilagay nyo sa person of interest? Ito ba'y dati may mga kaso na, dati mga hitman, o may mga murder cases na, may rape, or etc. etc. Your Honor, can we request for a executive session with regards to that question, sir? The request for executive session is granted if the committee believes that the interrogation of a witness in a public hearing might endanger national security. It may motu proprio or upon motion of any interested party conduct its inquiry in an executive session for the purpose of determining the necessity or advisability of conducting such interrogation thereafter in public hearing. Okay, ayaw nyo ma-frame yung kaso ninyo. Kasi yun, binanggit yung mga pangalan, baka nagsipaglayasan na yun. But anyway, kailangan rin malaman rin natin dahil This is open to the public. Yes. Dapat transparent tayo rito. Bakit executive session pa? Is this about national security? Malalagay ba sa alanganin ng seguridad ng buong bansa? Because of these few names here? I don't think so. Why not just tell it to us? Hindi kasi dapat isinapupubliko yung ongoing criminal investigation. Sana maintindihan nila kung bakit hinihiling ng mga kapulisan ang isang executive session. Kahit sabihin natin na hindi ito involving national security katulad ng sinabi ni Senator Raffy Tulfo, pero ang pag-iimbestiga ng isang krimen kaharap ang sinasabi nilang persons of interest ay hindi agad dapat isinisiwalat sa publiko. May karapatan din ang mga persons of interest na mapanatiling inosente sa tingin ng publiko. Sa pag-iimbestigang ito kasi, parang alam na Senator Bato at Senator Raffy Tulfo kung sino yung dapat na pagbintangan. Pwede mo sabihin. Sige na. Yeah. Unless unless kung ito will preempt the investigation that you're conducting now. Pero since their name were already mentioned, so ano pang tatago natin na mention ang pangalan nila? Paano pa natin mapipreempt? Paano pa mapipreempt yung investigation by telling us the reason why they're person of interest, considered as person of interest? Hindi niyo ba naiintindihan na yung mga kapulisan ay nagkakaroon pa lamang ng case build-up? Wala pa ngang search warrant na naibibigay sa kanila ang korte. Dahil sa pag-iimbestiga ninyo, yung maaaring mga gumawa ng krimen ay nakakapaghanda na dahil nalalaman na nila kung ano ang mga moves ng mga pulis. Kaya hindi dapat nire-reveal kung ano yung kanilang pag-iimbestiga para hindi makapaghanda yung gumawa ng krimen. And to add to the point of Senator Tulfo, baka makadagdag pa ito para ma-pressure yung mga tao na yan na bumaligtad kung gusto na bumaligtad. Di ba? Sige lang, go ahead. Anyway, nasabi naman yung pangalan. Kahit hindi pa kayo nakapag-file ng kaso against the people, anyway, once mag-file kayo ng kaso, malalaman rin nila yan. Sige, iladlad na nyo dito. Ito naman si Senator Bato, dating PNP chief. Alam mo naman kung paano dapat mag-imbestiga. Yes na nang yes sa lahat ng gusto ni Senator Raffy Tulfo. Kahit na maaaring makasira sa pag-iimbestiga ng mga kapulisan. Iladlad na nyo dito. Yes, go ahead. May we ask our legal officers to... may bumubulong-bulong. Legal. answer the matter, sir. Mr. Chair, andito si Mayor. Natatakot ba kay Mayor? Kay Mayor Chan? Or because you don't want Mr. Chan to hear some things that are very crucial to the investigation, you don't want Mr. Chan to hear, Mayor Chan to hear?
Kasi baka ang kinakatakutan din nila na baka mabalikan sila ni Mayor at sila ay madimanda. Ano, Senators? Then let's do it executive session then. Okay. Thank you, Mr. Chair. Nabulungan, nagbago ng isip. Kasi Only senators daw. Only senators si Mayor, are immune sabi ni from Mayor, suit. sige, bantay kayo, didimanda ko kayo. Okay, siguro naintindihan ko na kayo. Kasi ngising ni Mayor, ngising aso eh. Pero may pinagbibintangan pa rin. Sorry, Mayor ha. Sorry, Mayor ha. Pero nagsorry naman siya sa pagbibintang niya. Sorry, Mayor ha. But again, Yung ngising niya parang ngising aso. but again, Your Honor, Senator Tulfo, nothing can stop you from telling the truth. Sa pag-iimbestigang ito kasi, parang alam na Senator Bato at Senator Raffy Tulfo kung sino yung dapat na pagbintangan. Yan ay trabaho na ng mga pulis. Oo. Para sa akin pag may ganong Diba? klase mga issue, partner. Sa akin, imagine mo, partner, kung yung isang tao na pagbibintangan lang because of politics. Oo. Politics to eh. Na pagbibintangan lang. Tapos ganyan ka magtanong. So walang protection from the council. Di niya alam ang gagawin kahit wala kang kasalanan. Minsan, akala mo may guilty o hindi. Because of the demeanor eh. Hindi yun the way to do it, partner. Hindi. Dapat pag criminal case, pag mga may involved na mga patay or what, di nyo na nga dapat yan iniimbestigahan. Hayaan nyo na ang NBI dyan, ang police. Correct. Trabaho na nila yan. Kasi hindi kayo tamang investigador katulad kasi ang NBI kahit paano partner makaka-illicit yan eh. Police kasi they know how to make an investigation. Ito ngayon anyway si Senator Bato, no question, pwede siya eh. Kaya lang kasi pag nagsalita na si Sir Raffy, parang nahawa na siya eh. Well, siguro pwede nilang halungkatin doon, alamin kung paano tumatakbo yung politika sa lugar na siyang naapektuhan ang mga residente, partner. Diba? Kagaya nang nangyari sa Negros Occidental, diba? Oriental. Partner. Hamon to pala. Hamon to KSOJ. Dahil lumalabas sa investigasyon, may mga maraming bodyguard si Mayor ng Apari. Mayor Dilchan. Dapat busisiin niya yun. Kung talagang gano'n ang tinutumbok niya about terrorism. Lasitahin si Mayor kapag ganun. Yes, sir. Duty bound ka. That is your duty. So, Senator Tulfo, you're raising your hand? Yeah. Sir, pabubulahan ko lang po yung pagja-jogging sa parke. Wala pong nagja-jogging na bodyguard sa Walang nagja-jogging? Wala. So, wala daw? Well, Mr. Alameda. Sir, hindi na po issue yung jogging dyan, sir. Ang issue po dyan, sir, yung mga nagdadala kayo ng mga baril na unlicensed. Hindi na naman po So, tanongin kita, Dennis de Guzman, may baril ka? Opo. License? Mayor po. See that? Nagdadala ka na, ulingin kita ngayon, nagdadala ka na baril ni Mayor, dala mo. Wala po nga, hindi po. Pag nag-duty ka, baril ni Mayor, hawak-hawak mo? That's illegal. That's illegal. Hindi ka pwede magdala ng baril ni Mayor. Kahit na lisensyado yun sa pangalan ni Mayor. Hindi lisensyado sa'yo. Marami pa po tayong i-discuss sa naganap na investigasyon na ito. Hihimay-himayin po natin ang mga naging tanong at opinyon ng dalawang senador na ito, na si Senator Bato at Senator Raffy Tulfo. Abangan niyo po sa ibang videos natin. So paano hanggang bukas? Yes, partner. Magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Atty. Claire Castro, nagpapaalala, huwag tulugan ang inyong karapatan. Mga kasama, tuloy-tuloy po ang pagbibigay ng serbisyong legal. Kasama pa rin ang ating nag-iisang abogada ng bayan. Bukas, alas 7:30 hanggang alas 9. Ako naman po ang inyong lingkod, Radyo Man Rod Marcelino.